information. For Oo. 2025 po, ang ito ba 'no? Baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Nako Okay, po. October na, Sec, ha? At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, ito po kasi yung ano ito yung resulta ng mga issues ho natin. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin itong Senate hearing dito ngayong araw na to dito sa ating bansa. Mga kababayan, itong si Bam Aquino, ini-interview itong si Secretary Dizon regarding about dito sa mga project na natapos at hindi pa natapos. Itong pag-uusapan po dito mga kababayan, yung grabeng corruption na ginagawa ng BBM administration na itong project na para dito sa 2025 mga kababayan na 1,700 classrooms ay 22 pa lang po ang nagagawa mga kababayan. Tignan nyo naman yung diferensya. Anak ng tokwa. 22 lang ang nagawa ng ating gobyernong BBM na itong taon na to, 2025, 22 classroom na supposed to be yung mga project na gagawin nila is 17. Meron pa ongoing na 800 plus. Ay. Ano ba to? Grabe to, ang babagal nyo. Samantalang kapag kayo nambulsa ng pera ng mga bayan, napakabilis ninyo. Ano ba talaga? Ano talaga? Dapat talaga sa inyo talaga, pinagkukulong na talaga at anak ng tokwa. Ito, panoorin po natin mga kababayan. With the agency, our issues with flood control. Isipin nyo po, Sec, naging priority ang flood control for the past year, no? As a national infrastructure. If you look at the budget, practically 1/3 ng budget ng DPWH dapat sa flood control. At ngayon tinanggal na yan. Alam natin, maganda po yun. But when you look at our classrooms, 22 completed for 2025 is not even, you can't even explain that, di ba? Hindi mo yun, even just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Grabe, Ang current mga kababayan. classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. No? So, Sec, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH, October na po, 2025. We will have to find a way to fast track it. But I think the more important question, Mr. Chairman, is bakit 22 lang no ang nagagawa? At yan po ay kailangan nating malaman at bakit ano ang cost ng delay, pondo ba o proseso ba, kailangan po nating malaman yan. And I will makikipagtulungan po ako kay Secretary Angara para mapabilis natin at maghanap tayo ng catch-up plan. Kasi po, hindi lang po October, it's magno-November na po, magpapasko na po. Kailangan po talaga mabilisan po ito. Ayan po, magpapasko na po pala Ba't nga, ano po nangyari dyan? Ba't 22 lang yung nagawa ng ating gobyerno, may Secretary Vince? Ano ba nangyari? Itanong mo to sa amo mo. Natutulog lang sa pansitan tong amo mo nak ng tokwa. Ang bagal-bagal naman. Kailangan na talaga, ang dami ng mga nagkakikilos protesta dito. Ayaw pa kasing bumaba ni tong amo mo, Secretary Dizon. Pakinggan ulit natin si Secretary Dizon kung anong sasabihin niya dito sa nakakayang mga 22 classroom out of 1,700 na supposed to be a project. Opo. So, we currently have a classroom acceleration bill, Secretary Vince. This has been certified as one of the urgent bills. Yung plano ho dito ay ang pondo para sa classroom building. Tanggalin muna natin sa DPWH dahil busy ho kayo. Marami kayong kailangan asikasuhin. Marami kayong kailangan gawin. At ibigay yung pondo sa mga LGU directly para sabay-sabay pong gagawa. No? Secretary Angara is on board with this proposal. The chairman is also on board with this proposal. But what we intend to do is yung pondo para sa classrooms for this year, possibly, maybe even, for next year, maybe even for this year, kasi bukang hindi rin magagamit, at dagdagan pa natin ng pondo mula sa flood control, at sana po, meron tayong chance ng makagawa ng classroom ng sabay-sabay. Secretary Vince, do we have
May we solicit your opinion or support for this measure? We are in full support of this measure, especially now na 22 pa lang po pa lang nagagawa ng departamento ngayong taon. Kailangan Nakakahiya po po. talaga natin ng tulong. No, at hindi lang po mga partnerships with LGU. Tingin ko po, nag-usap na rin po kami ni Secretary Sani Angara tungkol dito. Tingin ko po kailangan mag-aggressive PPP din po tayo Yes. para mapagawa natin ng mas mabilis. Kasi po, at this rate, it's virtually impossible po na magawa lang po ng DPWH itong kailangan nating mga classrooms. Yes. So, Ano po ang ginagawa ng ating presidente, mga kababayan? No? Isipin nga naman natin. Ba't ganito? Ba't 22 lang? Ano bang pinagagawa niya sa palasyo? Magaling lang sila dito sa pagpapagawa ng pagpapanipula na ilihis yung mga kaso na lituin tayo na may pa-trilyanes pa silang nilalaman na itong para siyang asong ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Inutusan, halatado naman na pinagutusan lang siya ng mga palasyo na para maging parang para dito, manggulo dito, para ilihis yung mga kaso na mga kinasasakutan ng mga congressman at yung mga ibang gobyerno na under dito sa BBM administration. Ako po, instead na magtrabaho, inuuna pa yung mga pandarambong. Grabe na to, nakakahiya na talaga. mag-PPP po ang DepEd, but that will happen the middle of next year kasi may proseso po yung PPP. In the meantime, what we want to pursue is reallocating that budget for classrooms at direct download sa hundreds, if not, most of the LGUs kasi lahat po sila, practically lahat mayroong classroom gap. And we enjoin everyone to build at the same time. Then yung mga NGOs na matagal nang may track record, gaya ng Chinese Chamber, pwede rin silang bigyan ng suporta para makagawa sa mga GIDA areas o yung geographically isolated areas. Yun po yung mga one classroom. Now, Sec, babanggitin ko rin, we've been working on this bill for months. Ang presyo sa DPWH is roughly at about 3 million and above. Nasa 3.5 million per classroom. Panahon pa po ni Secretary Bonoan, binabanggit ko na po ito. No? Mhm. The NGOs can build classrooms at less than 1.5 million pesos. Of course, iniintindi namin yung differences. Meron namang differences in fairness. When we were about to sponsor this bill, sumabay po yun dun sa Blue Ribbon hearing na binanggit nung Bulacan district engineers na nag-overprice sila ng kanilang specs. So we didn't push through with the sponsorship. Instead, inaral namin yung design. Tama. And we're now asking support from the United Architects of the Philippines, different groups, to come up with a design na will satisfy the standards for our schools na earthquake resilient, typhoon resilient, lahat ng mga standards. Pero mukhang lumalabas po na nasa 2 million lang talaga. No, nasa 2 million lang po talaga per classroom Per yung labas. classroom. And we're Okay. talking about single, double, even yung building, no? Yung vertical na 2-story o 3-story. Lumalabas Actually, Senator Bam, yung 2 million, isang magandang bahay na yan. Samantalang dito, ang taas pala ng nila, 3 million sa isang classroom lang. Which is 2 million. Pero okay lang, as long as para dito sa mga estudyante natin, okay naman po yan. At pinaka-importante dyan, yung safety ng mga estudyante kapag nagkaroon ng earthquake, yun po talaga yung main thing dyan. Di baling mahal. At hindi naman yung sobrang mahal, basta yung malapit lang sa katotohanan. po talaga na mas mababa. Kapag ni-redesign mo, mas mababa because the DUPA, yung cost per material, nabanggit nyo na naman po ito, mataas. Pangalawa, yung disenyo mismo, meron talagang over-design. No? At binanggit naman po ito sa Blue Ribbon hearing, dito po tinatago yung ibang mga pag-overprice. So kung classroom pa lang, kailangan na ng pag-redesign or paghalungkat ulit ng pagdisenyo plus yung presyo per material, isipin nyo po yung trabaho po ninyo, parang napakalaki talaga, napakalaki ng kailangan yung gawin if you will try to look at all of the designs again and all of the prices again, Secretary. You're absolutely right. And Mr. Mhm. Chairman, if I may be frank, ang inutos po ng Pangulo sa akin, hindi depensahan ang DPWH. Ang utos po ng Pangulo sa atin ay reformahin ang DPWH at baguhin ang DPWH. At lahat po ng sinasabi nyo is absolutely correct po. At kasama po sa reforma ay yung pagbabago
sa presyo. Kasi po, sabi nga po na kanina, Overpriced po yan eh, hindi na po Secretary. taon ang binibilang dito. Dekada na po ito. Dekada na po ito na paulit-ulit. No, so I think with the help of the Senate and the will of the President to get these reforms done, I think po magagawa na po natin ito once and for all. In the last time tayo nagkita, I don't remember if it's Blue Ribbon or DPWH, nabanggit niyo po na ipapublish niyo yung, is it CMPD? CMPD, no? Construction Materials Price, what's D? Hindi ba index yun? Data. Ipapublish niyo po yung CMPD, no? People can compare yung CMPD doon sa kanilang hardware store. Dapat mas mababa kayo sa retail, di ba? Nabanggit niyo po yon. Yun palang malaking bagay yon. And Mhm. honestly, across the board, malaking tulong po yan. But yung designs, I think kailangan nyo rin tingnan. And that will take a little bit more time. Medyo mas masalimuot po yon. Tama po, Secretary? Tama po. In fact po, maganda po yung tanong ninyo, Mr. Chairman, kasi nga po ngayon, meron po tayong bagong itinagaga na OIC ng Technical Services. No? She has been with the DPWH since 2013. She was part of the Cadet Engineering Program, very young, 36 years old. At siya po ang head ng Bureau of Design ngayon. No? At sinabihan ko po siya, kanina kang umaga, na kailangan po, hindi kang classrooms. Pati, kasi nakikita din po natin sa iba pang mga proyekto, sa mga public buildings, sa mga kalye, sa asphalting, sa iba pa pong mga sa bridges, no? Nakikita din po natin 'yon. So kailangan po talagang repasuhin at humingi ng tulong sa private sector para po talagang hindi lang mapababa ang cost, kundi itama ang design, gawing mas resilient, pero at the same time, wag namang over-design na sinasadya para lang magnakaw. Tama po yan, Secretary Vince. Yan, tama po yan. Talaga dapat yung gawin nyo lang po yung trabaho ninyo dahil dito, ang daming na pending ng mga project na which is dapat na nagawa na itong mga classroom natin. Ito 22 pa lang po yung nagagawa ng Administrasyong Marcos. Biruin nyo guys, 22 na classroom lang. Ano na ngayon, malapit na matapos tong taon na to. Talagang kukupad talaga ng BBM administration. So talaga ang gusto namin mag-resign na po kayo BBM dahil puro na lang po problema wala naman po magandang nangyayaring feedback na nangyayari dito sa mga araw-araw na habang nandito kayo sa posisyon na yan. Parang awan nyo na ho kung talagang gusto nyo po na masenso ang bayan natin, bumaba na po kayo sa pesto. Hindi nyo po kaya yung ang dami pong problema yung mga administrasyon ninyo. By the way, maraming salamat po mga kababayan. Huwag nyo kalimutan i-share, i-like at subscribe tong mga videos na to. At nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News that matters. God bless.